This night, and again to my brothers and sisters to study the Word, so as to guide our life. And this is everybody here during our Bible study, led by our David Pastor Henry. Open our heart to know deep your Word. We will understand what you mean to our life. We are real in Jesus Christ, shall see you. And Amen. Okay po, good evening mga kapatid. Kumusta po tayo? Salamat sa Diyos at nakita po tayo. Actually po, hindi ako makapag-camera ulit nung Wednesday kasi puno-puno ako ng pantay. Palagay ko doon sa kinain ko na hipon. Hindi ko pa pala kaya. So, sa alimango hindi ko rin kaya. Kasi sinusubukan ko kumain para ma-overcome natin, no? Sige. So, salamat po sa nanguna ng Wednesday. Ating kapatid na Joy. Kasi si kapatid na Joy. Papunta pa lang, pauwi pa lang. Musta ka na sis? Ang time na ako sis sa church ha. Hindi tayo nakikita sa Sunday. Huwag ka mawawala sa Sunday ha. Kasi installation ko. Ano? Ha? Sa Sunday po mga kapatid, darating dito si Ending Sharia para po ako ay talaga. Ayan. Officially, as your, although,
Ako naman po yung nagsimula na ng June, pero ito po ay opisyal na pagtatalaga na ginagawa po ng ating konferensya sa mga iglesia lokal na magagawa na nagdistino po. Ano? So, medyo napatagal lang kasi umiikot po ang ating CM. Ang ginagawa niya, kung hindi niya kaya, ide-delegate niya sa ating Deputy Conference Minister. Ang problema, si DCM DJ, may destino rin ng church, kaya hindi siya pwedeng laging absent din sa simbahan. Hahanapin na siya ng mga miyembro. Anyway, so salamat po sa gabi ito. At, thank you. At nakita po natin yung relevance doon pong o kaugnayan ng pagsasabi ng ating Panginoong Yesus na siya ang tinapay ng buhay. Yung last Wednesday po natin na lesson, di ba? I am the bread of life. Yun po yung ating paksa. At napakayaman po ng inyong mga share. Kaya nagugulat po ako kasi natumpok niyo yung mga puntos no? Lalo yung share ni Ate Flori, ni Kuya Joey, si Ate yung nagtatrabaho sa call center para narinig ko rin yung boses niya Si Ate Kim. Tama? O yan. So, yan po ay nagpapatunay ng ating Panginoong Hesus ay dumatal sa mundong ito upang bigyan ng kahulugan at katuparan po yung pag-ibig ng Diyos. Kasi hindi pa siya concretized Ano? Hindi pa siya nararanasan ng sanglibutan. So, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon siya ng katuparan. Ano? Kaya yung pagdideklara niya na ako ang tinapay ng buhay, ay pagsasabi na siya ang naging daan at instrumento ng Diyos upang magkaroon ng katuparan ng kanyang pag-ibig at kaligtasan para sa katauhan. Okay? Sa gabi nito po, buksan natin ang ating mga Biblia sa Lumang Tipan, sa Exodo 16, o chapter 16, verses 2 to 4 po muna. And then susundan po natin ito ng verses 9 to 15. O, pasahin po muna natin ito ng tugunan. Ano? Nakita na po natin? Exodo chapter 16, verses 2 to 4. Actually, relevant ito sa ating pinag-aralan pala last Wednesday. Kasi the same text. Ano? Okay. Pakyawan po muna natin. Exodo 2:16, 2-4. Sabi po dito, ang mga Israelita nagreklamo kina Moses at Aaron, sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdala ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Verse 4, sinabi ni Yahweh kay Moses, paulan ako kayo ng tinapay mula sa langit araw-araw. Palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito ay susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Okay, tingnan naman po natin yung verse 9 to 15. Basahin po natin ang tugunan. Pare-pareho ba tayo ng version? Magandang balita, Biblia. Okay. Verse 9 po ako, then kayo 10, 11, so forth, so on. Okay? Ako muna. Verse 9. Sinabi ni Moses kay Aaron, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nagsabihin ito niya ang buong bayan ay wala kay Yahweh sa gabi ng Israel at ilalangin ng sa ulap at walang ilalangin. Sinabi ni Yahweh kay Moses, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagkakasilig, ibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay na gusto nila. Sa gayon, malalaman na ako si Yahweh ang kanilang Diyos. nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming buko. Kinaumagahan naman ay makapal na hamog sa paligid ng kampo. Nang makawin ang damog, nakakita sila sa buwan ng maliliit na manipis na mga parang tinipid. Tayong lahat, hindi nila alam kung ano yun.
Kaya nagtanong sila, ano ito? Sinabi ni Moses, yan ang tinapay ng bigising nyo ni Yahweh. Okay. So, balikan po natin ang nangyari sa mga Israelita. Sila po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makalaya mula po sa pagkakaalipin mula sa Egyptyo. Alam na naman po natin yung kwento niyan, ano? At sinugo ng Diyos si Moses na isang prinsipe ng Ehipto upang maging kasangkapan ng pagpapalaya sa sambahayan o mumbayan ng Hebreo na later on naging Israelita. Ngayon, during their journey, papunta sa lupang pangako, nagkaroon sila ng mabibigat na hamon. Unang-una, tingnan po natin yung sinabi sa verse 2 hanggang 4. Ano po? Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moses at Aaron. Ano kaya ito nareklamo nila? Okay. Mabuti pa sana'y pinatayin na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Uy, unlimited. Dito pala ugali ng unlimited, no? Ha? O yun po sabi, hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdala ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. So tingnan po natin yung unang naging hamon ng mga Hebreo. Unang-una, hiling nila sa Diyos, gusto nila mapalaya sa pagkakaalipin. Dahil from the past decades and centuries ng kanilang pagkakaalipin, talaga namang sagad-sagad ang nangyaring slavery sa kanila. Forced labor po yan, mga kapatid, ha? Pwersahan, paggawa. At ultimo, mga bata ay napilitan gumawa. So, yung isang teorya din po dyan, sa yung mga pyramid sa Egypt, totoo po yun, na pinaghirapan niya ng mga Hebreo. Dahil po sa tinatawag na forced labor. No? So, doon pa man pala meron ng forced labor. Meron ng pwersahang paggawa na. At yan po ay naranasan ng sambahayan ng Hebreo. Remember, ang mga Hebreo, mga kapatid, sila ang grupo na monotheistic o yung may pagkilala lamang sa isang Diyos. At ang kanilang Diyos na tinuturing ay si Yahweh. Ito po, itimning. So, napakalaki ng insecurities ng pamahalaan ng Egyptyo kasi bakit gano'n? Sabi niya, ang pinagtataka nila, sa mahabang panahon ng na inalipin ng Egyptyo ang mga Hebreo, hindi pa rin nila binitawan yung kanilang paniniwala kay Yahweh o sa Diyos. Ano? Samantala, ang pananampalatayang Egyptyo, yan ay polytheistic. Marami silang Diyos na kinikilala. In fact, maraming gods and goddesses ang Egyptian culture. Ano, si Osiris, napakarami. Ano? And nananatili yung pagtanggap at pagkilala ng mga Hebreo na bagaman sila nakakaranas ng pagkakalipin, naniniwala pa rin sila kay Yahweh. Okay? So, yun nga po, sinugo na ng Yahweh si Moses upang maging kasangkapan ng pagpapalaya na kanilang bayan. No? So, yun yung unang request ng mga Hebreo. Magkaroon sila ng freedom. Para po sa mga bagong dating sa ano po tayo? Exodus 16, 2 hanggang 4 po. Exodus 16 verses 2 to 4. Okay, nung sila po ay pinalaya na ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, ang naging problema naman na kinaharap ni Moses at Aaron dahil sila ang namumuno na sa mga grupong ito ng mga Hebreo, tinatawag po natin discontentment ng mga tao. In fact, yung ginamit po dito na termino ay reklamo eh.
So nagreklamo na yung mga tao, kanino po? Kay Moses at kay Aaron. Sino po si Aaron? Kanyang father, kanyang kapatid. Brother-in-law ni Moses. Ano? Kasi yung tatay nila, father-in-law niya, si Jethro. Di ba? Ang napangasawa siya ng isang Jew, isang Hebreo eh. Kung nalala ninyo, nung lumaya siya sa Egyptio, napapunta siya dito sa grupong ito. At nilitalaga siya ng Diyos doon para ma-meet itong grupong ito na mayroong pagkilala sa isang Diyos. Okay, so unang problema ng mga Hebreo, ang kanilang paglaya sa pagkakaalipin. Ginrant niya ng Diyos. Check. Ha? Sumunod naman, nagreklamo na sila kasi sabi nila, mabuti pa nung inalipin kami noon. Nakakakain kami ng unlimited. Samantalang dito, wala, gutom kami. So, nabaliwala sa kanila yung freedom nila, yung kalayaan nila. At mas nangibabaw po, yung tinatawag nating survival instincts ng tao. Especially, yun po pagkain o yung material needs nila. Ngayon, tingnan po natin yun. Yung kalayaan ibinigay ng Diyos sa mga taga-Hebreo, priceless po yan, mga kapatid. Hindi po yan matatawaran ng tao o kahit tapatan ng anumang bagay sa mundo ito. Kasi nakuha nila ang isang pagkakataon na ibinigay sa kanila ng Diyos na matagal na po nila hinihiling. Pero this time, mas naging matimbang sa kanila yung tinatawag po nating pang-immediate needs nila, no? O yung kagyat na pangangailangan nila. Kaysa sa doon sa tinatawag na pangmatagalan, resulta o bunga ng kanilang kalayaan. Ano? Nakita niyo po yan? So para sa mga Hebreo, okay lang na alipinin kami, basta may nakakain kami. Ganun ang dating eh. Tapos kinumpero pa talaga, no? Mabuti pa dati. May nakakain kami. Dito, malaya nga kami. Wala naman kami nakakain. So, hindi sila satisfied pa rin. Diskontentado sila sa kung anong meron sila. And in fact, china-challenge nila lagi si Yahweh. Ano po ang naging tugon ng Diyos? Verse 4. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot na kakainin nila sa maghapon. Dito po galing yung tinatawag ng mana, yung heavenly mana. So, tinalaki nila po ito ng Wednesday. So, kung tinignan niyo po sa internet, para po itong buto ng ng munggo. Tingnan niyo, makikita mo ba dyan, please? Mana. Tingnan niyo po, yung image. Basta, yung buto ng munggo. Ngayon, pag pinipero mo yung mana, mga kapatid, low fire lang siya. Wala siyang yeast, wala siyang asukal, wala siyang salt. Okay? Yan yung tinatawag. Ay, hindi po. Kapatid na Grace. Yun ang nakakapagtaka sapagkat yan. Ang lasa po niyan, para siyang may honey. Akala ko parang lasa Ostia Pastor. Hindi po. Yun ang nakakapagtaka doon. Wala siyang ingredients ng yeast, salt, and sugar. Pero may honey. Pero ang lasa niya ay may honey. Pangalawa po, yan ay tumatagal at hindi nasisira agad-agad. So, bukod sa edible, yung pwedeng kainin, long-lasting. Tumatagal. At ano pong uniqueness dyan, yan ay binigay ng Diyos during the dire need. O during the time na may pit na pangangailangan po ng sambahayan ng Hebreo. O bayan ng Hebreo. And then, nakita na ng mga Hebreo kung paano pumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Pero kung may kino-question pa rin nila ang Diyos.
Ano po? And in fact, marami silang mga reklamo. At nga, yun nga yung masakit po dun eh. Kinumpir pa nila yung kanilang kalayaan. Sabi nila, mas okay pang alipin kami. May nakakain kami unlimited doon. Dito, malaya nga kami, wala kami makain. So, ang tao, nagkakaroon po talaga ng pagtitimbang at pagkukumpara. No? Yung ating mga comparison sa ating pananaw, sa ating pagsariling pamantayan. May kanta nga dyan, yung reklamo na reklamo. Title nun eh. By nature mga kapatid, mareklamo talaga tayo. Because of our discontentment, dissatisfaction, at wala tayong pusong mapagpasalamat. Hindi nawala sa mga Hebreo. Dahil kung meron silang pusong mapagpasalamat, mga kapatid, sa maliliit na bagay na binigay ng Diyos, tatanawin nilang malaking bagay yung para sa kanila. Yun nang palayain sila mula sa pagkakaalipin sa loob ng mahabang panahon. Isang pagpapala na biyayain mula sa Diyos, di ba? Pero mas naging matimbang sa kanila yung ano po, yung kanilang paghahanap ng kawalan nila. So, mas gusto nila yung hanapan ng Diyos kung ano yung wala sila. Di ba? May ganyan tayong nature eh, yung mapaghanap. Hahanapin mo sa isang tao yung wala. Pero yung mga binigay niya sa iyo ng mga positibo, at saka yung nakinabang ka rin naman, yung mga mabubuting bagay na ginawa sa iyo ng kapwa mo, burado na yun. Tama po? O dahil mapaghanap po ang kalikasan ng tao. Hinahanapan pa rin natin ng isang tao kahit na buong puso na niyang binigay yung lahat para sa iyo. Ahanapan mo pa. So, ganun tayo. Yun ang kalikasan ng tao. At nangyari po ito sa mga Hebreo. Pero ano po naging tugon ng Diyos? Sabi na magalit siya. Ano po? Meron siyang words of assurance. Meron siyang katiyakan na sinabi. At ang tindi po dito nung sinabi niya, oh, ano po? Papaulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito, isusubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. So, meron din po palang purpose ng Diyos. Ano po yan? Ang tumugon ng tao. Okay. So, hindi po magkakaroon ng pagkain ng tao kung nakatagod lang siya. Kung maghihintay lang siya. Dapat meron siya gawin. Yan. Hindi po yung muna tinuturo dito. Para may makain tayo, kailangan mo magsaing. Kailangan nyo maghanap ng paraan, maghanap ng buhay. Pag wala, hindi dumiskarte muna. Parang lagi tayo, madalas na nangyari. Ganyan lagi, no? Diskarte muna tayo. Pero ang point po doon, meron tayong gagawin ng bago. Kasi hindi naman pwede sumulmot na lang din ng pagkain eh. So, ang Diyos na nagpo-provide, merong bahagi ang tao tulad natin. So, ano ba yung gagawin ng mga tao? Lalabasin mo sila. Siyempre, kailangan mo may lalagyan ka. Ano? Mamulot. Opo, yan. Ano? At meron pang isa. Sabi ng Panginoon, susubukan ko, alamin ko, kung susunod sila sa aking tagubilin. So, may instructions pala ang Diyos doon, mga kapatid. At napakaganda po disiplina nito. Yung sumunod sa instruction. Tama po ba? Pag mayroong tagubilin sa atin ng Diyos, step 1, susunod tayo. Step 2, step 3. Hindi yung ura-urada o bara-bara tayo agad na mamuhunan. Ano po ang nagiging tendency ng mga kapatid? Mapapahamak tayo. Parang sa ano lang yan, sa mga gamit natin. Kunwari, yung instruction sa cellphone mo, 220 ang iyong 110 ang iyong
tayong sasaksakan, silaksak mo sa 220, di sunog. Ganun po. So dapat basahin muna natin yung instruction. O kaya kung may mapapaalala sa iyo na pinagbentahan mo o pinagbilan mo, makikinig ka ng gusto. So paano po ba tayo sumusunod sa mga tagubilin ng Diyos? Okay? O meron din tayong sariling diskarte o palo sa buhay. And most of the time, ganun po tayo. Kasi sasabihin natin, nabuhay nga ako ng wala Diyos eh. Hello? Pwede ba yun? Eh, yung hininga natin sa galing yan. Yung buhay po natin sa galing yan. Yun ang magandang paalala sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Yung pong, kung paano tayo nabubuhay, hindi po yan bunga lang ng siyensya. Meron pong pinagmulan na mas makapangyarihan sa atin at mas pinagmulan ng lahat. At yan na yung ating Diyos. Eh, pwede gawin na Diyos na patigilin yung puso natin eh. Isang pitik lang. Eh di, pag inatake ka, di patay ka. O anong silbi ng yaman mo sa mundo ito? Diba? Wala po yan. So, tinuturuan tayo ng Diyos bukod sa pagsunod sa Kanya, dahil ang pagsunod po ay forma rin ng pagpapakumbaba. Pag sinasabi po natin, makikinig ka sa instruction, kinikilala mo na mas marunong sa iyo yung kausap mo. Kahit na mas mababa o hindi kayo pantay ng level o magkaiba kayo ng level ng pinag-aralan. Kunwari, huwag na tayo lumayo. Okay, ang atin naman tuloy sa isa't isa magkakapatid. Pero merong authority dito. Pag sinabi ni Kuya ito, pag naglilindi siya, at huwag kayong dadaan dyan kasi basayan. At kapag dumampang at nadulas kayo, sino may problema nun? Yan, dumaan. Kasi sinabihan na kayo, huwag kayong dadaan kasi madulas po dyan. Dumaan pa rin kayo. O, madadaan pa. Kumari si Pastor, Pastor, huwag ka pumunta dyan kasi madulas dyan. Eh, pumunta ka ako. Yung ating UCM President, tsaka yung Pastor, sino mas nang ibabaw doon? Wala. Walang Pastor dyan, tsaka UCM President kasi umano ka eh. Tumalumas ka doon sa tagubilin niya eh. Hindi ako nakinig. Kasi mas nang ibabaw, hindi. Ba't kita pakikinggan? Parang gano'n, no? Parang gano'n natin. Ba't kita pakikinggan, Kuya to? Eh, mas dapat ako pakinggan mo dahil ako pastor mo. Eh, matigas ang ulo ko, tsaka mayabang ako. Eh, di nadulas ako. Di ba? Ganun po yun. So, most of the time, ganun ang attitude natin mga tao. Lagi tayong namumuna at mas marunong sa Diyos. Bakit ba lagi tayo mas marunong sa Diyos? Kasi pwede natin sabihin, ay umagad na yung humanity kasi eh. Totoo naman. Noong araw, wala namang ganito. Yung connection natin is more on personal connections. Madalang lang may landline nun. Most of the time, kailangan mong punta talaga yung tao para kausapin. Mas okay pa nga dati, eh. Chat mo na lang eh. Although, malaki ang advantage kasi yung mga nasa abroad, yung malalayo na lugar, video call lang. Parang nandiyan lang sa tabi mo. So, maraming mga advantages din naman. Pero, habang tayo po ay nagkakaroon ng pag-unlad sa ating, sa buong humanidad, ano? Nagiging makitid din ang ating pag-unawa sa kung anong Diyos para sa atin. Kasi mas sinasabi natin na mas higit na yan, mas nakakahigit na ang tao. Kasi marami na siyang nagiging achievements. Ano? So, pag tayo po'y sumunod sa instruksyon, nakikinig tayo, nagiging mapagkumbaba tayo, at the same time, kinikilala natin ang kailangan natin ng isa't isa.
Kasi yung hindi pagsunod sa tagubilin ay paraan ng pagiging individual o individualismo. Yung ikaw lang, ayaw ko ng Diyos yun. At bagkus, inaalis niya yung pagkakanya-kanya natin, at bagkus, naalis niya na tayo po yung magsama-sama. Okay? O, tingnan po natin yung verse 9 to 15. Okay. So, nagpatuloy po dito yung yung crisis naman o yung challenge sa mga leaders. Remember, si Aaron po at si Moses ang tinagubilinan ng Diyos para manguna. No? And ang napakaganda po dito kasi si Moses at si Aaron ay merong puso para makipag-usap sa kanyang mga nasasakupan. Yung pong intention niya na makinig doon sa hinaing ng mga tao. Ano po? At yung kanyang intention na isaayos yung gusto o yung mga conflicts na nangyayari. Pero mahalaga po yan sa leader. Lalo na po kung ikaw ay isang leader ng komunidad, ng iglesia, especially ng ating bansa. Dapat meron pong heart ang isang leader sa pakikinig sa kanyang nasasakupan. At para malaman niya yun, dapat inaalam din niya ang kalagayan ng kanyang nasasakupan. Hindi naman pwedeng pasarap ka lang yun pag punta ka na punta sa ibang bansa. Sa panahon ng crisis, nasa Germany, isang leader natin. Kilala niyo ba kung sino yan? Masaya na kayo, ha? Actually, pwede naman yung canceling yun eh. Sa totoo lang. At hindi lang siya. In fairness naman sa kanya, yung iba pa na meron dapat na pananagutan sa taong bayan sa panahon ng krisis. Pero saludo rin ako sa mga leader din naman ng ating bansa na talaga namang hands-on. Sana hindi lang po yun projection, ha? Sana by heart, totoo yung kanilang ginawa. Pero marami po ganyan. Especially Mayor Vico Soto. Tingnan po yung leadership ni Vico Soto. Sa Pasig po, at Sophie, yung mayor nyo, ang galing-galing niya. Saludo ko sa kanya. Bakit? May go bag siya nung panahon ng calamity. Nung magpapasukan na po, kompleto po yung gamit ng mga bata, pati sapatos, tsaka uniform. Oh, kaya ka lang gawin yun ng LGU, no? Sa budget na binibigay sa kanila. Sa Makati po, kumusta na ngayon? Dito pa rin ba? Wala na kasi si Bina, sabi ko nila. Okay naman. Pero saludo rin ako kasi may time na nag-aaral din si Chacha Sa Makati, di ba? Kompleto sila ng school supplies. Dito po sa Pasay ba, kumusta? Okay naman. So kung kaya pala manguno ng isang leader ng tuwid at kung bagay may heart siya para sa tao, kaya niyang gawin. Huwag lang siya magpapadala sa tukso ng salapi at kapangyarihan. Okay? So meaning mga kapatid, during sa time pa rin, sa time ni Moses at Aaron, nangyayari na po yung conflicts. Huwag po tayo magtataka na meron na nangyayari ganung eksena nun. Bagaman nandun yung presensya ng Diyos, kasi directly nakikipag-usap siya kay Moses at kay Aaron May instruction siya na sinasabi, no? Ang pala talaga ng mga propeta ng araw. May direct line sila sa Diyos. Pero, yung pong kalakhan ng mga tao, nagkakagulo. At meron po silang conflicts. Meron silang disputes. Meron silang pagkakaiba ng mga opinion. So, nangyayari po yan mo. Nangyayari din sa ating FB ng simbahan. So, kung kayo magtataka minsan kapag council meeting, nagkakaroon ng diskusyon,
pagkapagbabatawan ng iba't ibang mga opinion, nangyayari po yan. Ano po, o minsan magkakadiskusyon, debate. May iba naman kasi ang tao may iba, pag nakipag-debate, okay na. Tapos na, may iba, kinikintim nun. So, iba-iba po yung ating outcome. Anyway, generally po, dito sa talatang ito, ipinaunawa po ni Moses na ang ating po, ang mga natanggap na mga provisions ng taong bayan ng panahon nun ay mula sa Diyos. Okay? Kaya nga sinabi niya dito sa verse 15, hindi nila alam kung ano yun. Sabi nila, saan galing to? Sinabi ni Moses, yan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. Okay. So, napakaganda ng pagpapaalala sa atin dito mga kapatid na maging sina Moses at si Aaron, kinilala nila na ang pinagmulan ng lahat ay galing sa Diyos. Hindi sa kanilang lakas lang. Kasi merong iba, lagi ng credit sa kanya Tama po? Tayo po, bilang mamana ng palataya, nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi ginagamit tayong instrumento, kasangkapan. Pero ang credit, ang glory, sa Diyos. Naalala ko po, bisan miyembro ng dati, hindi ko lang na-recognize yung kanyang donation. Nagtampo na sa akin. Hindi ko lang na-mention sa kongregasyon. Kasi may mga miyembro gustong magpakilala sa tao Meron talaga. Pero ang tagubilin po ng Panginoong Hesus, pag gumawa ka ng huwag mo na sabihin mo. Huwag mo nang i-announce, huwag mo nang ipangalandakan. Pag-aaralan natin yung minsan. Ganun talaga pastor ng miyembro. May ganun miyembro ha? Mas matatampo pag hindi mo na-mention yung pangalan Oo. niya. Well, dito po, ina-appreciate natin lahat, okay? Pero it doesn't mean na yung credit sa atin lang. Yung iba nga ayaw mo magsabi. Huwag mo nang banggitin Oo. Ayaw nila. Mas gusto ng Panginoon yun. Hindi sila Showy. Showy. Yun. Actually, hindi showy yung ginamit ng Panginoon dun Mapagpalumbabaw. Ang bigat nun. Parang hipokrita. Oo, ganun. Anyway, may ibang paksa ko yun. So, point lang dito mga kapatid, yung credit na nangyari sa mga tao, yung provision ng Diyos, kung ba't sila nakakain, ba't sila nagkaroon ng kalayaan, ba't sila nagkaroon ng hope para makarating sa lupang pangako, ay dahil sa Diyos. Hindi dahil sa lakas ni Aaron at ni Moses. Kasi pwede niya sabihin, may utang na loob kayo sa akin, Kung di dahil sa akin, hindi kayo makakalaya dyan. Pwede niya sumbatan ng ganun, di ba? Kung di dahil sa akin, hindi kayo makakakain. Sino may mga ganun, may ganun pa bang tao? Meron pa. Pag ganun sinabi nyo, hello, hindi galing sa iyo pagkain namin sa Diyos. Pag ginanong kayo so, tingnan yung nangyari dyan, mga kapatid. So, sa pamumuno po ni Aaron at ni Moses, napakahalaga na meron silang pagkatakot at pagkilala sa Diyos. Kasi ang isang leader na walang pagkilala sa Diyos, talagang napupunta sa iba't ibang mga landas. So, yan po yung ating pilitin. May paman, napapaalala na ako. Next year, election na. Yung merong pagkatakot sa Diyos talaga. Kasi pag meron siyang pagkatakot sa Diyos, meron siyang malasakit sa tao. At ito po yung nangyari dito sa verses 9 to 15. Sige po, baka may dagdag pa tayo. May tanong. Ito yung ating mic.
Hindi lang may dagdag. Basta. Sige po, sige po. Ganoon ngayon kasi, may mga taong ginagawan mo ng tinutulungan mo siya, dahil nung nagawa sa kanya, hindi kabuti, tinutulungan mo siya, ay hindi marunong mag-appreciate ang kanyang tinututukan, yung kundi mong pagkakamali. Kaya yung mga tao yun ang ginagawa ng mga tao ng panahon ni Kristo. Hinahanapan ka ng katiso ni Kristo. Ano yung mga tao? Ikaw kayo. Kahit anong kabuti kong tao sa kanya. Ay, walang halaga sa kanya yun. Kundi ang tinitingnan yung kahit walang ebidensya na ikaw ay nagkamali. Ay, naniniwala kami. Totoo lang, gusto na nakakilala sa boss ko dito. Yung boss ko na pinaka-active sa kanilang religion na born again. Sa totoo lang. Oo. Pinigilala ko siyang boss. Kaya, ginagawa ko lahat ng aking tungkulin. Kaya hindi ko tungkulin o kaya hindi ko trabaho, ginagawa ko. Gusto ko lang dahil boss ko nga siya. Ngunit kahit sa dami kong ginagawa, kabutihan, kaya walang kita sa kanya. Tapos pag mag-arinig ng chismis laban sa akin, ay wala siyang ebidensya, healthy evidence. Naniniwala siya agad. Tapos hindi man lang ako bigyan ng pagkataon na mag-explain. Basta kung ano narinig, yun na. Oo, puti na. Ayaw kapaginggan. Yung mayroon sa tao kung siya, karamihan sa mga mayayaman, meron na encounter kayo. Buti pa yung mga, lalo pag Kristyano pa naman daw yun. Pero doon ko na-realize, ay hindi lahat ng mga tapes ng mga religion ay totoong Kristyano, kundi mga pakitang Kristyano lang yun. Kaya sabi ko, lalo kayo nagkakasaral yun kasi hindi nyo ginagamparan yung totoong pagka-Kristyano nyo. Hindi gano'n yung pakitang tao yung pagka-Kristyano nyo. Dahil sa asal na lang, sa pag-uugali, ay nakapakadimo-dimo. Wala siyang malasakit sa mga tao niya. Kahit ginagawa mo, ikaw ba ang maging masama? Kaya mahirap iintindihin ang kanyang tao. Kaya kung hawaan ng pagkaintindi mo, talagang matitisot ka rin. Kaya sabi ko, bakit ganun ng mga tao? Araw-araw, siya naglilis ng mga gawain at active sa lahat ng mga activities sila talaga ng simbahan. Ngunit, pagdating sa mga tauhan niya, nagpapayaman sa kanya, bakit? Parang Peter na yung parang wala siyang, parang walang pinta na kami nagbibigay sa kanya, nagpayaman sa kanya. Bakit di man lang kami i-appreciate yung mga ginagawa namin sa aktivisyo, at kami masunurin sa kanyang mga utos. Eh, walang kakwenta-kwenta sa kanya. Ang mahalaga lang sa kanya, yung pera niya. Sabi ko, bakit gano'n? So, hindi wala totoong Kristyano. Kung talagang Kristyano ka, sumusunod ka sa batas ng tao, sumusunod sa batas ng Diyos. Wala eh. Dahil pa niya yung mga, mas mabuti pa yung mga tawag doon, mga artist. Walang paniniwala sa Panginoon dahil may puso sila sa kaba nila. Kahit wala silang, hindi sila naniniwala sa Diyos, pero may malasakit sila sa kaba nilang tao. So, karamihan sa mga Kristyano, wala silang malasakit sa kapwa nila, kundi, parang sinusumpa nila yung kapwa nila tao. Kahit kapatiran nila, ay
kung siya kang ordinaryong tao, ay napakaliit ang tingin niya sa'yo. Ang tingin niya sa'yo, isa kang talagang binibilang ka ng isang alipin, isang hampas lupa. Kaya sabi ko, anong silbi mo na ikaw pa naman ang pinaka leader nila sa kanyang simbahan. Tapos gano'n ang pagkakaugali mo. Sabi sa katulog. Hindi ko maiwasan, may ilabas ko yung totoo. Hindi na totoo eh. Dapat tayo mga Kristyano. Kahit maging sino sa atin ay dapat bigyan natin ng halaga, respeto. Yan ang pinangaral ng ating Panginoon Kristo eh. Magmahalan, magbigayan, magtulungan ating mga kapwa, hindi yung yung dinadaw mo kung siya isang Pasuta. oo, eh talagang mo siyang inaapakan. Dapat kung hindi gano'n. Naalala ko yung si Pastor Soto, Dr. Soto, no? Pastor po natin yan, kaya napatay na siya. Jose Andres Soto, pupalanin si po siya. Sa Cosmo, naging pastor ng Cosmo. Si Pastor Soto po, yan ay matulungin sa mga pamilya ng pastor. Isa po kami sa mga naging recipient ng kanyang kabutihan. Yung silaya, yung panganay ko, sinusupply niya dati lagi yan ng Pediasure, ng gatas. Oo, almost 900 yun eh. So monthly yun, meron kaming natatagal na Pediasure. So pag nakikita kami, nagbibiruin niya kami, narinig ka naman itong mga hampas-lupang pastor na to. Okay, isa pa, yung mga hampas-lupang pastor, kumina na dito. Biro lang yun. Kumbaga, kami-kami lang yun. Pag ibang miyembro, hindi namin ginagawa yun. So, magbibiro naman kami. Yes po, Lord. Dito na po ang inyong mga alipin. Pag tawag namin sa kanya, Panginoong Jose. Yun. Kasi, alipin niya nga kami eh. Diba? Alipin niya kami kasi meron kami supply lagi ng tapos okay na yun. Baga, biruan na. Sabi mo kasi ni Kuya Peter, nangyayari sa church yan. Especially sa mga big churches, no? Yung mga malalaking simbahan. Dito sa atin, meron man, hindi naman ganun ka-highlighted. No? Pero minsan nangyayari. Hindi naman sinasabi kong hindi nangyayari, pero nangyayari. Pero mas madalas po, doon sa mga malalaking simbahan yan, sa Ellenwood, sa Cosmopolitan, pag nagsimba ka doon ng pangkaraniwan ng suot mo, baka di ka pansinin eh. Pero pag may nagsuot doon ng may alahas o kaya di kotse, pagdating siguro, sasalubungin agad ng mga usher yun, malaki ito magbigay ng offering. Pag mukha mo akong mayaman, asul-asulhin niya lagi kasi malaki ng offering yan. Di ba minsan ganun yung kaisipan mo natin? So, medyo malungkot po yan. Pero, yun nga, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Lalo dito sa nangyari ito sa Exodus, no? Kasi tinrato po ni Moses at ni Aaron yung mga tao ng pantay eh. Kasi pwede naman niya pagsungitan eh. Okay, pabayaan na lang, bahala na kayo, masakit na ulo ko sa inyo. Parang sasabihin ni Moses, pinalaya na nga kayo nandun sa pagkakalipin. Gusto niyo pa na ganito? Parang ganun eh, no? Pero hindi, meron pong compassionate heart dito sina Moses at Aaron sa tao. Yung kanilang pagmamalasakit nandun talaga. Kaya yung pinapanalangin natin na huwag mawala sa atin. Baga may salamin na tayo, meron tayong hangganan, pero sana ibalik ng Diyos yung mapagmalasakit ng puso sa atin. Kasi naman ang katangian ng simbahan eh. Yun po ang katangian na kinuha natin sa ating Panginoon. Yung kanyang yung mahabaging puso niya. Okay? So, again, mga kapatid, may mga limitasyon tayo bilang tao. Yung ugali natin, hindi naman
naman ay nauuhubog po yan, nababago sa pamamagitan ng Diyos. No? Unti-unti. Hindi naman totally talaga okay na tayo eh. Sabi naman, natitira pa rin sa atin dahil sa kalagayan natin bilang tao, kalikasan natin bilang tao. Pero importante doon, gusto nating sumunod sa Kanya, gusto nating magpasakop sa Kanya. Okay po? Sige po, may karagdagan pa ba tayo? Baka may word pa tayo makuha kayo. Yung word of the night po, ang paslupa. Talaga si Pastor Soto talaga. Kaya na naman tayo, talagang lungkot na lungkot kami. Dahil unang-una, wala na kami pediasure. Ano? Pangalawa, madala na kasi yung mga ganung co-pastors namin na may malasakit din sa kanyang kapwa mga gawa. Bagaman binihiyaan naman talaga siya kasi retired, ano po siya pastor ng Canada. So yung kanyang pension ay malaki talaga. Sinishare niya yun. Sinishare talaga yun. Pag may nagkakasakit na pamilya na pastor, bukod sa dalaw, bibigay pa yun. Ganun siya kabait talaga. Kaya meron pong sa UTS, Reverend Jose Andres Soto, may Center for Pastoral Care and Counseling. Pinangalan sa kanya. Sige po. Sumunod po sa ating Glory. Sige. Yung parang ako rin, naunawaan ko ng sa ating discussion. Kasi kung mapapansin natin nung panahon ngayon, o kahit naman unang panahon pa, bago pa tulad ng ating Panginoon sa Kristo. Ang sitwasyon lagi ay paglalaban ng naghahari at saka ng pinaghaharian. So, kasi yung mga naghahari o yung mga hindi nila sila yung may-ari ng lahat. No? So, dahil pag-aari nila ng lahat ng gusto nila mangyari ay dapat mangyari. Ganon. So, yung kapangyarihan na yon ay nagmula dun sa kanilang pagtitiyak na ang kagustuhan ng tao na masunod yung kanyang kagustuhan ay hindi dapat hinahadlangan ng sino man, no? Kundi sila lamang. Kaya lalo tayong ginawang parang walang alam, no? Anong alam natin? Kung hindi ka nakapag-aral, kung wala kang natapos, so tingin mo sa sarili mo, hampas lupa. So hindi lang sila nagsasabi ng hampas lupa tayo, kundi ikaw mismo sa sarili mo sinasabi ng hampas lupa. Parang di ba yung kultura natin na paano seryoso ito? Paano may paglalaban ng karapatan ko isang hamak na hampas lupa lang ako. Parang ganun lang. So, yung ganun kasi, nakikita natin dahil, halimbawa, yung mga mayayaman, usually sinasabi natin yung pagkakimaman kasi nakapagtapos ng ganito, nakapagpusahan sa nakapagtapos sa ibang bansa. So, ganun. Kaya, yung pagtingin sa sarili nila ay kakaiba sa kahit kalahi nila. Halimbawa, kung pare-pareho tayong Pilipino, pero yung mga Pilipino na nakapag-aral sa ibang bansa, mga mayayaman, etc. Tingin na sa sarili nila, taga-ibang bansa sila, hindi taga-Pilipinas. So yung kulturo ng ibang bansa, yun ang pinapatupad nila dito. Samantalang doon sa bansa na pinanggalingan nila, ay napaka-taas ng level ng standard of living doon, tapos i-apply nila dito. Wala, no? Sabihin hindi nangyayari. Bakit? Kasi yung humahawak ng gobyerno, lahat yan halos nakapagtapos sa mga At kung actually, naging kultura yan. Kasi pagkatapos ng digmaan, itong World War II, ay di naghahari ang US, di ba? Dahil sa lahat ng mga bansang sumama sa digmaan,
sila lang ang nakatayo. No? Sila lang ang natira matibay. Kaya lahat ng mga, kahit Germany, kahit Italy, lahat ng mga mayayamang bansa, lahat sila pumaloob sa US. Sumunod yan. Lalo na ang Pilipinas. Durog na tayo dahil hindi lang US ang sumakop sa atin. Ano? Pero anong ginawa ng US dahil na nga, nagkaroon na ng kalayaan, yung mismong mga naging leader natin, simula noon, saan nagtapos yan? Noong una kasi, ang ginawa ng US yan, nagpadala ng mga nagtuturo, yung tinatawag ng homicides, ano? Oh. Tapos, para kunwari magkakaroon ng kalayaan, yung mga ginawa nilang leader, ay yung mga nakapagtapos ng pag-aaral. At yan, yung mga tao na yan, sila rin yung nakapagmay-ari ng malalawak na lupain dito sa ating bansa. Ngayon dahil doon, para manatili tayong hamak, ginawa nila tayong alipin sa pamamagitan ng hindi pagtitiyak na tumaas ang ating kamulatan sa pagpapamulan ng sarili natin ng edukasyon. Kaya kung mapapansin natin dati sa mga public school, talagang napakababa ng ano dyan. Yung tawag dito, yung kaalaman, no? Yung quality. Talagang makikita mo na napakababa. Although maraming pera, yun nga sinasabi ni Pastor kanina, dami nating pera. Pero saan napupunta yung pera natin? Di parang lalo sila magkaroon ng yaman. Ganun lang, no? So, ang problema, yung yaman na nalilika ng mga maliliit, tulad ng sinasabi ni Kuya Peter kanina, tayo ang nagpapayaman sa kanila, pero hamak, ano yung pagtingin nila sa atin? Mali nga yung ganun eh. So, ikaw na pagtingin mo sa sarili mo hamak, wala kang, kumbaga powerless ka, wala kang kakayanan na labanan ng mga to. Simulan sa pool, sa una pa lang, ganun na talaga yung sistero dapat, bago pa katapating ating Panginoon sa Kristo. Yung mga makapangyarihan, kaya meron silang sundalo. Meron silang para yung mga lumalabas sa kanila, gapiin nila, durugin nila. Oo, para hindi sila makapagbago ng gobyerno. So anyway, malaking usapin yun, ano? Ang punto ko lang, naging kultura na yan natin. Kaya naging ano na yan, naging kahit tayo maliliit, ang tingin natin sa sarili natin, susunod ka po kasi kung wala siya, wala akong trabaho. Ganun yun eh. At dahil siya nagbigay ng trabaho, dapat sumunod ako sa kanya. Pero mali nga yung doon ang sistema, kaya ang pinakita natin pa ng Kristo, siya ang hari. Pero dahil kahit na siya ang hari at lumikas sa atin sa mundong ito, bumaba siya. At naging alipin siya. Kaya nyo na siya naging alipin. Actually, naging alipin siya natin. Dahil tayo mismo pumatay sa kanya eh. Ang mga tao. Pero yung pag-aalipin na yun, pagpatay natin sa kanya, nilun na ng Panginoon na yun ang dahilan para malaman natin na ang buhay ay hindi lang dito sa lupa. May buhay na walang hanggan. At yun yung pagkakaiba dahil noong panahon ni Moises, pinalaya lamang ang tao sa pang-aalipin doon sa lugar na yun. Pero lumaya sila saan? Sa Egyptio, no? Sa Egypt. Pero pagdating nila sa isang lugar, ano pa rin sila? Tao pa rin sila. Na subject ng batas ng mundo, ganyan. So, pero pag mamamatay pa rin sila, mabubulok ang katawan nila. Pero yung pagpapalaya na dinala dito ng ating Panginoong Jesucristo, yun yung pagpapalaya, hindi lamang sa lupang ito, hindi ng spiritual na katawan natin. Na hindi na unawaan nung unang panahon na yun, dahil tingnan ng mga tao ay physical na interest nila. So ngayon dito sa ginawa ni ang ating Panginoong Jesucristo, pinakita niya na ang buhay ay may kasunod pa after life, hindi lang dito sa lupa. At doon tayo doon tayo huhusgahan, doon tayo ay may karapatan na pumasok sa pangalawang buhay. Nakapiling siya o kapiling yung kasalanan. At hindi ko alam kung itong mga leader natin, saan sila pupunta. At may mga leader na talagang nagpapagamit nga sa tukso ng salapi. Palagay ko, buhay pa sila.
sinusunod na yung kanilang kaluluwa sa impyerno. At paano nila mauunawaan yan? Tingin ko, kailangan pumilos ang tao. Ang tao mismo, huwag nilang tingnan ang sarili na nahamak. Huwag nilang tingnan ang sarili na, ano yun? Hampas lupa. Dahil sa totoo lang, kung hindi ko hinahampas ang lupa, hindi magkakaroon ng biyaya. Paano magkakaroon ng biyaya kung hindi mo hampasin yung lupa? Diba? Eh, nandyan lang yan. Regalo na yan. At ang regalo ng Panginoon, lahat yan libre. Pero anong nangyayari sa atin, sinusuklayan tayo ng barya. Naakala natin, yung barya na yun, yun yung magpapalaya sa atin. Pero hindi. Nabubulok nga yan eh. Dahil gawa lang ng tao yan. At ginagamit na yun para lalo tayo nagiging. So, yun, sana parang ganun lang. Huwag natin tingnan ng sarili natin ng hampas-lupa dahil hindi tayo hampas-lupa. Mahal tayo ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay may papel para alisin yung pagiging hampas-lupa natin. At ang paghampasin natin ay yung mga ninanakaw ang pera na nililikha natin. Yung ninanakaw ang yaman na dapat libre at binabahagi ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon Diyos, di ba, laging nagbibigay ng yung mana. Libre yan. At hindi yan pag-aari nyo naman, kundi ng Panginoon Diyos. At lahat yan, malaya natin makukuha. Pero dahil nasa, sorry for the term, kasubaan ng mga swapa. Mga ganin yan. At ang gusto nyo sabihin? Sakit. Ginamit ng mga liilan. Ayun ang nangyari. So, tumindi yung lalong pagpingin natin sa sarili ko tayo ng pastuba lang at wala tayong karapatan para baguhin ang history ng ganito ng ang ating talaga ay Kaya babalik tayo doon pupunta tayo doon sa isang kinabukasan na wala nang ganyan, wala nang hindi pagkakapatay-patay at lahat tayo mag-iisa sa paningin ng Panginoon. Ate Flory. Thank you. Ate Flory. Ako na ang gumising. Gumising na, parang hindi ang pasupa. Balik lang po tayo na sinasabi ni kapatid na Peter na sa kabila ng kanyang mga pagsunod, pagtitiis, pagmamalasakit, di ba parang wala rin, kasi kilala ko po yung boss niya parang wala lang. Talagang, pero kung di dahil sa mga manggagawa, hindi naman talaga uunlad din yung yayaman. Pero, ang punto ko lang po, nakikita naman ng Panginoon yun kahit hindi walang makakapaglingid sa Panginoon, hindi mo maloloko. Kung hindi man siya naniniwala, mayroong Panginoon. At saka, yung pangalawang punto ko po, yun nga yung mga ginagawa niya, yung parang niya, bakit ganun. Kung kilala mo ang sarili mo, no need to explain. Kung ano pa yung, syempre masakit din talaga hindi ka pinapakinggan. Pero, basta kilala natin ang sarili natin, hindi tayo kailangan magpaliwanag sa iba. Kasi may Panginoon, no? Yes. Good point. Kuya Joey at Ate Flory. Sige po, Ate Beth. Pastor, ano kaya yung mangyayari sa mga tao kung gano'n na parang ano kaya yun? Dadalhin kaya rin ng Panginoon sa Nagtagalan, kalokan. Hindi, may mga tao talaga, Pastor, na yun nga, simba na simba. Pero, paglabas ng simbahan, andyan na yung mayroon ng may masakit na talaga magsalita. Paano yun, Pastor? Sa akin lang kasi, nag-iisip din ako, bakit kaya minsan, yun sa sinabi ni kapatid na Peter na yun na kahit na siya ay gumagawa ng mabuti, hindi pa rin yung accept ng amo niya na gano'n. Minsan naiisip ko rin yung bakit parang pinagpapala pa kung sino yung gumagawa ng
minsan napapag-isip ko kasi ako, Pastor, bakit kaya may mga tao na parang kung sino pa yung gumagawa ng kabutihan, yung parang yung talagang nagalang. Sino pa yung gumagawa ng masama, yung pa yung ina-up. Sabi ko, Lord, ganun po ba talaga ang level ng tao? Minsan natatanong ko po yun talaga, Pastor, sa Panginoon. Minsan nag-iisip ako na parang hawak niya na yung langit kung hindi niya na mapansin yung lupa. Parang hawak niya na talaga yung langit na ito na yung level ko. Parang minsan natatanong ko sa Panginoon, bakit pinagpapala na sa sama ng ugali, siya pa yung pinagpala. Minsan ganun talaga nasasabi ko, Lord, parang unfair naman yan tayo na. Totoo yan, Pastor, nagtatanong ako ng ganyan madalas. Nagmumuni-muni ako kasi bakit kung sino pa yung gumagawa ng masama, siya pa yung halos talagang overflow yung blessing na itong na sa bagay totoo naman. Pero natatanong ko lang yun talaga na sa sarili ko. Okay po. Una-una, kasi simba ng simba. opo, nature talaga. Maganda po yun na meron tayong pagtatanong kasi yan po ay paraan para alamin natin ang mga bagay-bagay, no? At the same time, para mapaabot din natin yung ating damdamin sa Diyos. Pero nakikinig naman po siya sa atin. Kaya yung yaman po yun, Ate Becca, huwag yung bayahin niya kasi kung hindi naman galing sa maayos na paraan at pinaghirapan, mawawala rin yun eh. Pangatlo, mamamatay rin tayong lahat. Isipin mo na lang, mamamatay din yan. Tapos, of course, yung ating pagharap sa Diyos, mananagot talaga tayo sa Kanya. So, ang Diyos po ay Diyos ng hustisya. Kung makalusot man tayo dito sa mundong ito, sa Diyos hindi tayo makakalusot. So, isipin nyo na lang yung kwenta po nga ni Mayaman at si Lazaro. Kasi pati hinayaan ng Diyos na maghirap si Lazaro. May sakit na po siya araw-araw na halos dinaanan ng aso yung sugat niya. Pero araw-araw nakikita ng mayaman yun. Parang wala lang sa kanya. Pinabayaan niya. Pareho sila namatay. Nagkabalikan yung sitwasyon. Diba? Sabi niya, pwede bang, sabi ng mayaman, maski patak ng tubig, bigyan niyo ako kasi talagang hirap na siya sa sitwasyon niya. Samantala si Lazaro doon sa piling niya ng Abraham. Nakikita niya yung mayaman eh. So talagang may second life. Totoo yun, mga kapatid. At yung mga nangyayari itong injustices, merong yan, may katapat na hustisya po yan sa Diyos. At tandaan ninyo, may naghihintay po na mansyon sa mga tapat sa Kanya. Kung hindi man natin naranasan na magkaroon ng sariling lupa't bahay dito sa Tagaytay Highlands, yan, sa Subic, sa Boracay man, o wala tayong mga private properties ng mga isla, may katiyakan po Panginoon sa atin. Mansyon. May pangako po ang Panginoon. Sabihin, merong lugar na inihanda sa atin ng Diyos para sa mga naging tapat sa Kanya. Na-deprive ka man dito ng ganyan, doon, meron ka. May dito lang kundi. Sige po. Si Satanas ay may siyang gumawa ng material na bagay na panligaw sa mga tao. Halimbawa, ang isang masamang tao, wala siyang ninaniniwalaan Lord, ay pinapayaman niya. Kaya binibigyan niya ng mga resource para siya ay mama, tapos mga taong mababa pag-unawa ay doon maliligaw yung mga tao. Sabi niya, bakit si ganito?
hindi siya, wala siyang paniniwala sa Panginoon, pa rin siya yumayaman. Hindi niya siya tanas eh. Wala siya gumawa ng paligaw sa mga tao. Kaya, kung hindi mo maintindihan yung sitwasyon, talagang mapapaisip ka. Kaya maguguluhan ka. Kaya kung nakita mo isang tao na kahit masama ay mayaman, mapaisip ko na wala i-realize siya. Ang gano'n. At tayo mag-ingat sa kanya niyang bagay, lalo ngayon, panahon. Maraming ginagamit ni Satanas upang may ligaw yung mga tao, lalo yung mga anak ng Diyos, mga Kristo, ay yun ang laging ginutuso ng ni Satanas upang sila ay mailigaw sa maling landas. Ayun lang po, hindi may ligaw. Thank you. Ito po yan, laging nakaamba sa atin yung yung ganung mga papalinan ka talaga lagi. Kaya dapat maging mapagmansya po tayo. Okay po, thank you po mga kapatid. So sa gabi nito, tayo pinarako na sa gawain ng pananalangin. Unang-una po yung ating gawain sa ating iglesia lokal. Mission month na po tayo this August. I hope yung ating pong mga gawain pa-mission ay magpatuloy. So nagpapasalamat tayo sa Panginoon yung ating outreach last time ay nagpatuloy. Meron po tayong bukas na Bible study area kina Nanay Sandra. And of course, yung pong tuloy-tuloy po nating orientation at review sa ating mga CROs. This Sunday, hopefully, after ng installation, ma-meet po natin ang praise and worship team. And then, by the next Sunday naman, yung ating council officers and members para sa mga board orientation. So, yung ating nasa ganun stage pa tayo, at pag-review po ng ating mga programs and actions from the past EY at kung paano natin ito ikakalendar. So hopefully, konti-konti na lang, medyo tumusan naman na tayo. Secondly po, yung ating mga may sakit ng miyembro. Siyempre, samahan natin sa panalangin yan. Pati kumusta yung kaibigan po natin si Nailimi na huba? Ay, hindi pa po, Pastor. Parang kasi darating yung anak niya ng 4. Parang 7 yata siya ililibing. Okay. Nag-inform ako sa kanya kung gusto nila kasi sila naman po Roman Catholic. Pero wala naman daw po problema kasi sabi ko kung gusto mo mag-service ng church, mag-info. Sinabi sila sa Ako sabi lang po. Okay naman po sila. Ang inaano ko lang, Pastor, kung kailan kayo available. 7. Ilan po ang living? 7? 7, Pastor. Okay, kasi ganito po. Sa August 6, may meeting kami sa Pamplona, sa Las Piñas. Yun po yung last night kung sakali, Gusto niyo ba nung sa last night? August 6, Martes po. Tatanungin ko Pakitanong mo natin mag-chat na lang po sa group chat natin. Yun po yung ating i-offer na araw. Huling gabi. Friday, August 9. Hindi po, 6. Tuesday. Kasi 7 na yung libing Merkules. Kung naman yung pasyon nila, ikakalan natin yun. At least pag makapag-offer po tayo sa kanila. Last night. Tuesday, siguro mga alas 6. Alas 6 ng gabi, ganyan. Mag-service po tayo. Yun naman po, pag ganyan mga kapatid, hinanong talaga natin yan para makapag-integrate tayo sa kanila sa community. Siyempre, mapakilala natin ng church, mapag-share ka ng salita, maski hindi miyembro yan. Ganyan po yan kasi yung mga patay na ganyan yan. Sige po, so
pag-pray na natin yung ibang mga prayer items natin. And ako naman, ang dalangin ko, hopefully this month, yung mga tinas ng ating CEN na mga teachers ay magkumampad ng kanilang gawain, especially sa ating Sunday School. Ano po? By the way, sino po si kapatid na Tess? May nakita ko na Sister Tess sa Sunday School na ito. Hindi may bagpatan Tess. Nagtuturo na po siya ng Sunday School. Dati po kasi nagano siya eh. Tanongin ko po ngayon, pastor po niya. Oo. Oo. Hindi, ganito po kasi. So, ang naisip ko dyan, habang mag-meeting pa tayo sa CE, kailangan natin tayo tipunin yung mga Sunday School teachers talaga eh. Gusto natin sila, kasi present natin yung mga lessons, ano ba yung mga kailangan, ano ba yung mga na-encounter nilang problema, ano yung mga solusyon pwedeng gawin. Okay, so one at a time po, mga kapatid. Pero kung hindi man, hindi magpapatuloy tayo sa ating mga elder at mga lay minister. Ilan po ba kayong lay minister dito, kapatid na Grace? Ikaw? Ate Venus. Yan. Yan po yung role ng ating mga LMs. Yung preaching at teaching ministry. To assist the pastor talaga. Ano? So, itatap natin si Ate Grace at si Ate Venus. Oh, natatap naman na natin sila. And of course, with the guidance din ng ating CEN. No? Kasi talagang yan ang bulto ng ating ministry sa CEN. Yun po, so yun ang ating panalangin. And then, ano pa ba? Of course, sana po maging maayos po yung ating pagtatalaga sa Sunday. Installation. Darating po si Pastor Saria. Ano po, dito sa ating church. And hopefully, ay makompleto din po kami ng pamilya. Pero lang si Kuya Nonoy pala sa pinakaya kasi. Pero yung makikita ko po, nandito sila sa Sunday. And of course, yung gawain ng CWA, meron po silang Food for the Lord. Supportahan po natin yan. At ano ba po yung magiging malalampay. Okay? Sige, tayo po ay mawit ng ano po may magagawa ng Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y magpiling ko, alam ko may magagawa ang Diyos. Tayo po yung manalangin, Panginoon. Salamat po sa gabing ito na inyong kami pinalalahanan sa kahalagahan ng pagsunod sa inyo, sa kahalagahan ng aming pagturing sa aming mga kapatid at sa aming kapwa ng higit pa sa pagturing namin sa aming sarili. Salamat din po sa pagpapaunawa ng kahalagahan ng aming sama-samang pag-aaral at pagbabahagi namin bilang mga kapatid. At kalatigit na ito'y nakasandig sa inyong mga salita. Panginoon, hindi namin kakayanin ang lahat ng ito nang wala kayong gabay at pamumuna sa aming mga buhay. O kaya inihiling pa rin namin ang inyong pamumuna sa amin. Pakatatagin niyo po kami, O Diyos, at bigyan pa rin ng sapat na lakas at inspirasyon upang harapin ang buhay nito. Sa kabila ng maraming hamon namin kinakaharap, kayo, Panginoon, ang aming lakas at sandigan. Panginoon, tinatas namin sa inyong pangalan ang mga gawain ng ministeryo ng UCCP Pasay, magmula po sa iba't ibang mga samahan ng mga kababaihan, kalalakihan, kabataan, mga young adult at mga bata. Ang ministeryo po ng pagtuturo, especially po ang Bible studies and Sunday schools, ano po mga teachers at ang mga pag-aaral. Ang ministeryo po ng pananalangin, ng pagdadalaw, ang ministeryo ng pakikinig. At iba pang uri ng ministeryo na pinagkatiwala niyo sa aming Panginoon. Kaya hindi itinatagumilin ang pinagkakatiwala sa inyo sa oras na ito.
Panginoon, turuan niyo rin po kami na manalig sa inyo sa tuwina. Bagaman may mga pagkakataon po na kami dumarating sa krisis ng buhay. Lalo tigit sa aming kagipitan sa material na bagay. Pero tinuro niyo sa aming Panginoon na hindi lamang kami dapat mabuhay sa tinapay, kundi dapat kami mabuhay sa inyong salita. At ang pananalig namin, Panginoon, at pagtitiwala ay aming pinapahayag sa mga oras ito, aming pinagtitibay o Diyos, ang inyong pagkilos at pangunguna sa bawat isa sa amin. Panginoon, hipuin mo ng inyong mapagpalang kamay ang aming mga kapatid na nakakaranas ng karamdaman sa mga isuliran pa rin dinadala sa kanilang pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa iba't ibang forma ng ugnayan at relasyon o Diyos. Ito pa rin ay aming tinatasan yung pangalan. Ganun din sa mga kapatiran namin na nasalanta ng habagat at mga kababayan namin na nakaranas po ng hagupit ng bagyong Karina. At lalating Panginoon ang aming mga kababayan at kapatid na mangingisda na sa ngayon po ay apektado ng oil spill. Mula po sa Bataan, Pampanga, dito po sa Manila Bay hanggang sa Cavite. Panginoon, paalala niyo nawa sa amin ang kahalagaan ng aming pag-iingat at pangangalaga sa inyong sanlilikha. Kaya sa gabi dito, dinig po namin ang inyong patuloy na pag-iingat sa bawat isang narito. Igawan niyo ang Diyos at ipahayag ang inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin upang tanggapin namin ang pagmamahal na ito at aming may bahagi patungo sa aming kapwa. Turuan niyo po kami laging magpakumbaba sa tuwina at sumunod sa inyong kalooban. Ingatan niyo po kami sa aming pansamantalang pag-ihiwalay at sa araw ng bukas, sa paghahanda po ng aming choir sa kanilang pag-ensayo at maging sa darating na linggo sa buong maghapon na gawain na inyong pinagkatiwala sa amin ay patuloy din namin itinatalaga sa mga oras nito. Po ang aming pagsabot panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon ang tagapagligtas. Amen. Nagandang gabi po sa atin. Ianay po natin ang mga kaloob para sa inyo. At tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na mag-ipagkaloob. Mamahaling hiyas, iintong niloko, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Ako hinihiling. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you.